So ayun, good morning everyone. So sa part na to, bali de-demonstrate ko yung group activity ng presenter 5. So basic lang naman siya. Bali i-display lang yung printing table or yung routing table ng network. So the first thing na procedure nila is i-open yung command prompt and then type natin yung route print. So dito lalabas yung actual table ng network. So yung mga naka-display dito is we have the network destination, the netmask, the gateway, the interface, and then the metric. So ano ba tong mga text na to? So sa network destination, this is the actual destination ng data kung saan siya magsisend. So yung 0.0.0 is yung default IP address and so on. And then the netmask naman, this is the gate mask or yung tinatawag nating what do you call this one pagdating sa internet, decision 255 to 55. So if yung network is, so yung netmask in-identify kung saan network nakakonect yung isang device, let's say 255.255. So gateway naman, ito yung default IP address ng router, which is 192.168.1.1. So sa interface naman, ito yung actual IP address nung device. So itong 192.168.120 nila-represent yung IP address ng specific device. So let's say the type ko is ipconfig. So dito lalabas yung IP4 address. So itong IP address na to, nire-represent niya yung IP address ko dito, which is ito. Sa metric naman, this is the amount of data or the measurement on different kinds of data packets. So yun lang yung purpose ng routing table. So we have the IPv6 routing table as well, which is it uses a hashing this kind of IP address na hindi na siya naka-write into 32 bits, no? So that's all. So, next is sasagutan natin is yung activity number 6. So, ang tanong dito is, what is your default gateway? So, ang default gateway ng isang IP address ay ginagamit ng laptop para magpasa ng packet na nakalaan para sa network na hindi direktang nakalista sa routing na table. So, kung titingnan nyo is, ang IP address ko is ang IP route ko is IPv4 route table. Sa ilalim ng section na ito is route and default na ruta. So now ang default route niya is sa linya ng network destination is 0.0.0.0 at yung netmask niya is 0.0.0.0. So ang kinalabasan na default gateway niya is 192.168.1.1. So next is number 2 is, how many interface does your laptop have? Wi-Fi, Ethernet, loopback, virtual, or etc. So the numbers of interface is listed in the interface list section. We counted the number and entries is number of entries is 5. So ang mga uri ng interface niya is Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter, Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter 2, RZ616 Wi-Fi 6E 160 MHz. So Realtalk PCI GBE Family Controller, then software loopback interface na may 0.0.0.0. So yun lang po, salamat. What does the metric value mean in the routing table? In a routing table, the metric value is a number that indicates how good or preferred a route is. It helps the router decide which path to use when multiple routes lead to the same destination.
Why does the laptop need a default route? A laptop needs a default route so it knows where to send traffic that is going to any network outside its own. So, good day sir, good day everyone. So, my name is Anoche Eduardo Jr. So, dito sa activity na ginawa namin is pinapakita kung paano gumagana yung routing sa totoong device na hindi lang siya basta opinion o hindi lang siya basta theory. So, sa routing table, may mga different path, tapos pipili lang yung laptop ng best path gamit yung metrics katulad ng ginagawa sa routing algorithms. So, parang actual example lang to kung paano nagde-decide yung device kung saan dadaan yung mga packets para mas mabilis siya makadaan dun sa destination or dun sa pagsesendan niya. So dun sa tanong na kung how this activity relates to routing algorithms, so connected ito. Connected siya sa routing algorithms kasi pareho sila ng idea. Pareho silang pumipili ng best path. So, dun sa laptop, tinitignan niya yung routing table, tas hinahanap niya yung pinakamadaling daan para makapag-send ng data. Ganon din sa routing algorithms, naghahanap siya ng pinakamaikling ruta para mas mabilis or mas madaling makapag-send nung data, or hanapin niya yung pinakamabilis na ruta para mas mabilis siyang makapag-send ng data. Hello po, my name is John Jericho Alberto, and yung question po sa akin is which route has the lowest metric and what does that tell you? So, sa metric column po sa IPv4 route table, ang pinakababang metric value po is 55. At ang metric na ito ay connected po sa default route na 0.0.0.0. Ibig sabihin po nito, ang dadaanan po na papuntang sa default gateway na 192.168.1.1 gamit ang interface na ng Wi-Fi adapter na 192.168.1.227 is itinuturing po na pinaka-preferred na may pinakababang cost na ruta or yung lowest metric po. Para po sa lahat ng traffic na papunta sa internet o anumang network na hindi nakalista sa table. Yun lang po. So, good day. My name is Mike Roger Espacio. And sa activity 5 naman is yung tanong dun sa number 7 is what would happen if a route as a high metric, no? So, ganito yan. Siyempre, kapag mataas yung metric ng isang ruta, ibig sabihin hindi ito magandang daanan, no? Kumbaga, para siyang pagpipilian ng dalawang ruta sa biyahe. Ganon. Imagine mo may dalawang daan doon. Yung daan A is maiksi siya pero mabilis tsaka konti lang yung traffic. Then sa daan B naman, ito naman yung malayo, mabagal tsaka sobrang traffic naman. Siyempre, kung mataas yung metric, kumbaga para siyang daan B, no? Mas pangit, mas mabagal at mas hindi siya efficient. Siyempre, ano mangyayari doon? Siyempre, hindi pipiliin ng router yung ruta na yun na may mataas na metric. Kumbaga, priority ng isang router na mababang metric kasi yun yung pinakamabilis at pinakamagandang daan. Kumbaga, yung mataas na metric, backup route lang yun na nagagamitin lang kapag sira or unavailable yung better route, yung pinakamagandang ruta.